gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon at talakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News, RMM
responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Ganap na 8 at 8 minuto ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Alright, mga kababayan, Lunes na naman po upang tayo'y muling magkasama-sama sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service upang magatid ng mga mahalagang mga balita at mga informasyon na nagaganap dito sa loob at labas ng ating bansa. Partikular na po sa iba't ibang dako ng mundo hanggang dyan sa naabot ng ating broadcast sa buong Asia, sa United States of America, maging dyan man po sa lugar ng Italy. Magandang gabi sa inyong lahat diyan, sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga OFW. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw nga ng Lunes, February 24, 2025 ng taong kasalukuyan. At sabi nga po ay 2 araw na lamang at katapusan na ng Pebrero. At ilang araw na rin lamang po at maya-maya ay Marso na. Yan. Kaya pa nga po sa lahat ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy lamang ang pagsusumikap at pagbibigay kahalagahan sa pangaraw-araw nilang gawain. Lalong-lalo na po sa ating mga kandidato na mga tumatakbo na ngayong Mayo 12, ang midterm election 2025. Kaya lahat po ay excited. Lahat po sila ay talagang nagsusumikap at nagpupursigi upang makahikayat. At sabi nga sila'y masamahan sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ating mga kababayan na sabi nga'y nais na may padama ang kanilang mga nasa kaluban. Ganon din ang kanilang mga nasa kaisipan. Wika nga'y magkaroon man lang ng katugunan, sabi nga. Kung
kung talagang nagsiseryoso o talagang sabi nga ay nakikipagbulahan lamang. Anyway, magandang umaga po sa ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area ng ating kapuluan. Na maghahatid ng mga balita at mga impormasyon ngayong araw ng Lunes. At syempre maraming salamat po sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng ating pahayagang Balanse at Totoo. National Newspaper. Ito ay ang ating balitang kasado. Panatilihin po ang magbasa ng dyaryo ng balitang kasado at ikangay maging bisyo na po ang laging manood at pakinig dito sa ating palatuntunan. Nang gabay at patnubay dito sa KBS RMM News TV. Radyo na! Dyaryo pa! Magandang umaga po sa ating mga nasa bulwagan ng balitaan sa Studio 2 mula sa kinalalagyan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating operation manager si ating Cora Biernes, ang ating layout artist si Ate Joy Pasco, at yung ating tagapagtaguyod si Kuyang Attorney Mike Bordeo. Nabati rin po natin na nasa Studio 3 bulwagan ng balitaan ni Kuyang Waynis Penolauson ang Bisayang Tisoy. At syempre ganun din po ang nasa Studio 4 sa Zambales, bulwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Aludo. At syempre sa ating po mga nakakasama dito sa ating technical side, ilang tumatayong production assistant si Ate Delrose Aldea Santos at Ate Rose Marie Padirong. Pagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Likewise, sa ating Kasado Patrol 27 kay Kuyang Judy Soyman Jr. Thank you for watching. Mapagpalang umaga Ate Roselinda Mendoza. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa lugar ng Region 3. At syempre, ganun din po sa ating mga taga-subaybay dyan sa lugar ng lalawigan ng Rizal. Sa mga taga-lalawigan ng Oriental Mindoro, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kahapon nga po ay nagdaos ng assembly meeting ang buong persa nasyonal ng yan yung buong persya po ng buong persya po ng ating mga taga lugar po ng tagapagtangkilik at katulong ng ating mga national at local government. Ito po nga po mga kababayan ay mga pinabibilangan nga po ng ating mga kapatid at mga kasamahan. Sabi nga po ay sila nga po ay nagdaos ng ikangay masayang pagtitipon ang Citizen Crime Watch. Ito po ay sabi nga po silang lahat ay nagkatipon-tipon dyan sa lugar ng Inares Center dyan sa lungsod ng Antipolo. At naroon po ang buong persa ng ating Kasado family. At nakasalamuha po natin yung butihing pangulo ng Citizen Crime Watch. At yan po ay natapos po ay hapon na at nagpamula po ng alauna ng hapon hanggang tumagal po hanggang ika-3 ng hapon. Sabi nga medyo mahaba-haba yung oras ng pagsasama-sama at maraming ikangay natutunan at marami din ang sabi nga'y napag-alaman ng mga baguhan at mga dating
kasamahan ng Citizen Crime Watch. At wika nga po ay naging maganda yung naging asemble ng grupong ito. Kaya congratulations po sa inyo lahat. Anyway, sa lahat po ng ating mga kapulisan at mga kasandaluhan dito sa loob at labas ng ating lungsod at kabayanan. Siyempre sa mga karatig lalawigan, sa mga taga Mega Manila, sa mga taga Calabarzon area, sa mga taga Mimaropa, likewise sa buong Kabisayahan at Kamindanao. Magandang umaga po sa inyo lahat. Samantala sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, nais lamang po nating maipabatid na ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay itinatanghal Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-8 hanggang ika-10 ng umaga. At sa tuwing araw naman po ng Martes at Huwebes ay ang isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Lawson. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang lahat ng mga taga Rizal Provincial Police Press Corps. At ito nga po ay kinabibilangan ng ating butihing Pangulo na si Kuyang Nato Bellones. At syempre, ganun din po sa lahat ng ating mga opisyales ng RPPC. At syempre, magandang umaga po sa ating butihing Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, si Police Colonel Felipe B. Marago. Ano din po sa ating Regional Director, Calabarzon, si Brigadier General Paul Kenneth Buhay Lucas. Likewise, ganun din kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang PIO Chief, Public Information, Region 4A, Calabarzon. Pagpalang umaga po sa inyo lahat at sa lahat po ng ating mga kapulisan sa buong Calabarzon, Mimaropa at buong Kapuluan. Magandang umaga. Alright mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Alright, sa lahat ng ating mga kasado patroller, standby report. Pakaraan ng ilang pagbabalita. 19 na minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. Ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ibax, kailangan ng malakas na community engagement laban sa illegal drugs ayon sa PNP Chief. Round 1. Lady, go! Kailangan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council ang malakas na community engagement para na makasabay sa pinaigting na law enforcement operations laban sa mga drug supplier at sindikato ayon sa Philippine National Police. Nitong linggo ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nasa pinakamagandang posisyon ang mga opisyal ng barangay at residente para matukoy ang mga nangangailangan ng interbensyon at suporta habang walang humpay na pinipilit ng Philippine National Police ang mga drug suppliers at mga network. Nito kailangang manguna ang mga opisyal ng BADAC sa rehabilitasyon at reforma sa kanilang mga constituents ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Sa isang pahayag, ang ating recalibrated approach ay inuuna ang karapatang pantao. Tiniyak na habang hinahabol natin ang mga nakikinabang sa illegal na droga,
Nagbibigay din tayo ng pagkakataon para sa mga taong maaari pa ring maligtas. Ang mga badak ang nagsisilbing frontliner force sa ating paglaban sa illegal na droga sa grassroots level. Kailangan natin silang maging proactive hindi lamang sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng illegal na droga kundi pati na rin sa pagtiyak na ang mga naghahanap ng reforma ay na mabibigyan ng tunay na pagkakataon para sa rehabilitasyon at muling pagsasama sa lipunan. Sa ilalim ng recalibrated approach, pinalakas ng PNP ang intelligence-driven operations na target ang mga high-value individuals at buwagin ang mga sindikato ng droga. Kasabay nito, pinahusay nito ang koordinasyon ng mga local government units at BADACs upang matiyak ang komprehensibo at holistic na pagtugon sa problema sa droga. Ang paglaban sa illegal na droga ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga pag-aresto, ito ay tungkol sa pagliligtas ng buhay, pagprotekta sa mga komunidad at pagtataguyod ng karapatang pantao. Sa bawat yugto, malinaw ang aming mensahe sa mga badak, gampanan ang inyong tungkulin sa reforma at pagprotekta sa inyong mga tao. Habang nakatuon kami sa neutralisasyon ng mga pinagkukunan ng banta na ito, sabi ni Marbel, upang masuportahan ng mga batak, patuloy ang magsasagawa ng PNP na mga programa sa pagsasanay at pagbubuo ng kapasidad sa paglalayong palakasin ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng mga inisyatibo sa pag-iwas sa droga. Mga programang rehabilitasyon sa nakabatay sa komunidad at mga kampanya sa impormasyong katuwang ang mga insya ng pagpapatupad ng batas at kalusugan. Lahat tayo ay magkasama dito. Ang ating empowered at aktibong badak ay isang game changer sa kampanya laban sa droga at inaasahan natin na sila ay babangon sa hamon, sabi ni Marbel. 23 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Good morning kay Brother Dinden Troy Santiago Villaluna. Thank you for watching sa inyong lahat dyan sa lugar ng lungsod ng Calapan. At syempre, ganun din kay Brother Berhel Francisco ng Antique. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa lugar ng Antique. Mapagpalang umaga sa inyong lahat diyan. Samantala, Chudoro at Japanese counterpart dumalaw sa mga beasis sa Luzon. Round 1. Lady, go! Sa pagtampok sa lumalaking ugnayang militar ng Pilipinas at Japan, nilibot ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. si Japanese Defense Minister General Nakatani sa paligid ng mga base at pasilidad ng mga Pilipino sa Luzon, Linggo. Si Ministro Nakatani ay binigyan ng briefing sa guided tower ng mga kakayahan sa pagpapatakbo at patuloy ng mga inisyatibo sa pagtatanggol sa base airbase sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon pa rin kay DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong, sinabi sa isang pahayag, walang ibang detalye ang ibinigay para sa mga kadahilan ng pagsiguridad. Pagkatapos ng paglilibot sa Bansar Base, tumukoy sina Chudoro at Nakatani sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Kasama rin sa pagbisita ang paglilibot sa Air Defense Simulation ang Wargaming Center na may mahalagang papel sa pagsasanay militar at estrategikong pagpaplano at mga instalasyon ng mobile radar at mahalaga para sa pagsubaybay at secure ng airspace ng Pilipinas, sabi ni Andulong. Sa kamakailang pagsasang-ayon sa Senado ng Pilipinas sa Reciprocal Access Agreement
ng dalawang bansa. Tinalakay at ginalugad ni na Teodoro at Nakatani ang mga paraan upang isulong ang strategic defense partnerships, particular sa maritime at air defense capacity building activities at regional security initiatives. Sa iwalay na panayam, sinabi ni Teodoro na magkaroon sila sa ilalim ng pagpupulong ng iba pang ranking official sa Japanese Defense Minister at sa kanyang partido ngayong araw ng Lunes. Pag-uusapan natin ng malalim ang pagpapahusay ng bilateral, trilateral at squad cooperation, hindi lamang sa pagitan ng Minister Nakatani at ng aking sarili kundi pati na rin sa pagitan niya ng Pangulo, dagdag pa niya. Nilinaw rin ni Teodoro na ang pagbisita at ang independent of the RAA ngayon ay isang inspection lamang at ang agenda, natural pag-uusapan natin ang seguridad sa rehiyon, bilateral at kooperasyon, multilateral ng kooperasyon, industriya ng pagtatanggol at ilang iba pang mga lakas, sabi ni Teodoro. Samantala natapos naman ang final round ng negosasyon sa pagitan ng New Zealand at Pilipinas sa katunayan ng Visiting Forces Agreement noong February 18. At ang natitira lang ay para sa tamang pitsa para lagdaan ang presyo at para sa ratifikasyon o ratipikahan ng Senado. Nasa negosasyon din kami para sa Visiting Forces Agreement sa Canada at SON sa France, sabi ni Teodoro. Ganap na 27 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, Palasyo tinamaan ng mga claim ng diktaturang Duterte. Round 1. Ready, go! Isang panluloko at isang one-man fake news factory, sinabi ng Malacanang Linggo ng akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bearing towards as dictatorship si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Uninda na naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang nasabing pananalita. Ibinasura niya ang mga elegasyon ng walang basihan at katawa-tawa at binigyan diin na si Duterte ang maling naglalarawan sa kasalukuyang administrasyon bilang banta sa demokrasya. Ang pangluluko na ito ay isa pang budol na lumilitaw mula sa isang pabrika ng peking balita ng isang tao, sinabi ni Bersamin. Tinatrato natin ang mga walang batayan at katawa-tawa na pahayag ng dating Pangulo sa paraang binabaliwala ito ng mga Pilipino. Isang mataas na kwento mula sa isang taong madaling magsisinungaling o magsinungaling at mag-imbento ng mga panluloko, sabi niya. Binigyan diin ni Bersamin na patuloy na itataguyod ng Administrasyong Marcos ang konstitusyon, susunod sa rule of law at pangalaga ng karapatan ng mga Pilipino. Hindi tayo mag-aatras sa mapang-aping paraan ng nakaraang administrasyon nang ikulong ang mga kritiko dahil sa mga paratang na naka-trumped up at kapag ang mga kill order ay inilabas sa publiko ng may kagalakan at bulag na sumusunod, sabi niya. Binigyan din ng dating punong mahistrado na ang dating administrasyon sa ilalim ni Duterte ang kilala sa pagbaliwala sa karapatan ng mga individual at paglabag sa due process.
Ito ang pinuno ng magulong nakaraan ng iyon na naglalarawan sa amin bilang briefing patungo sa isang sistema kung saan ang sinuman ay maaaring alisin ang buhay, kakalakalayaan at ari-arian ng walang tamang proseso ng batas. Tulad ng marami ay sa kanyang lamang sabihin kaya bilang isang tirano at hindi iginagalang ang mga karapatan ng mga tao, sabi niya. Tatlumput isang minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Kasado Patrol number 20 standby report. Ganun din ang kasi Kasado Patrol 25 standby report. Mga ilang sandali lamang. Samantala, mga babaeng opisyal ng NCRPO ginawang frontliners. Round 1. Ready, go! Magtatalaga National Capital Region Police Office ng mga babaeng opisyal na magtatalaga ng mga pangunahing posisyon sa frontliner para ipakita ang kanilang kasanayan sa pamumuno at iwaksi ang paniniwala ng mga kababaihan sa pagkapatupad ng batas ay para lamang sa mga tungkuling administratibo. Ay ilalagay ang mga babaeng opisyal sa mga pangunahing posisyon sa buong Civil Disturbance Management Countergence Desk Operation at Elite Special Weapons and Tactics Team ayon sa isang balita. Sa katapusan ng linggo ayon kay Acting NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberent, bukod sa kanilang leadership skills ay nag-aalok ang mga babaeng opisyal ng reassurance, empathy at accessibility kaya mas madali ang paglapit ng mga biktima. Ang mga babaeng opisyal ng pulisya ay may mahalagang papel sa paglika ng isang mas madaling lapitan at exclusive na puwersa ng pulisya. Nagsisilbi silang mga first responder, investigator at tagapagtanggol ng komunidad, sabi ni Aberen. Higit sa namahalaga ang kanilang presensya sa mga istasyon ng pulisya sa buong bansa ay nagbibigay ng isang ligtas na espasyo para sa mga kababaihan at mga bata, lalo na ang mga biktima ng karahasan batay sa kasarian, na maaaring mag-atubiling mag-ulat ng mga insidente sa mga opisyal ng lalaki, dagdag niya. Aniya, pamumuno ay hindi matutukoy sa kasarian, kundi sa kakayahang magbigay inspirasyon, makiramay at gumawa ng maayos na desisyon. Kasado Patrol Report. Upang matiyak ang isang approachable, professional at service-oriented presence lahat ng desk officer position, lalo na sa mga police station, ay tinatalaga sa mga babaeng opisyal ayon kay Aberen. Ang kabuang lakas ng NCRPO, 25,743 dedicated, able, active at allied police personnel na may 19% sa kanila ay mga kababaihan. Ang sabi ni Aberen, sa may 200,000 tauhan ng Philippine National Police, 42,757 naman ang mga babaeng opisyal, kabilang ng 151 hawak ang K-Command sa mga posisyon sa pagpapatakbo. 35 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga.
Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, all kasado patroller, standby report. Unahin po muna natin si Kuyang Don Robert Ramero. Mula po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Ganap na alas 8:36 ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, Kuyang Don Robert Ramero, standby report. Tanggapin po natin ang kanyang pagulat. Ito po ay may kinalaman mga kababayan. May kinalaman sa ano? Yan. Yan, tiga sandali lamang ha. Ito po ay may kinalaman po dito sa yan. Facebook hackers tumangay ng 1.2 milyong pesos scam watch Philippines nagbabala. Yan. Ang detalye pong yan ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol. Number 20, si Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, standby report. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang Don Robert. Magandang umaga sa iyo dyan. Yes, Kuya Arnold, magandang umaga. Maging sa ating mga taga-subaybay, nagbabala ang Scam Watch Philippines sa mga Facebook users na maging matalino, madiskarte at alamin ang mga paraan para maiwasan ang Facebook hacking. Mag-report agad sa mga ahensya ng gobyerno na may saklaw dito o kaya naman sa Scam Watch Philippines. Ang babalang ito ay tumutukoy sa mga nakompromisong Facebook account na nagdudulot ng lubhang panganib sa seguridad. Isa lang sa natutusang biktima na nakunan ng 1.2 million pesos matapos na ma-hack ang Facebook account ng dalawang katao at pineke ng mga scammers ang report ng nawawalang cellphone sa isang telecom provider na kung saan ay nakuha ang electronic SIM card ng mga biktima gamit ang ID na naka-save sa Facebook Messenger. Nakuha ang mobile number ng mga biktima na naging daan para ma-access ang mga personal information at ng mga bank accounts. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 20 mula sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Ganap na 40 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, tunguhin po naman natin ang sunod-sunod na pagbabalita ng ating mga Kasado Patroller na naka-standby po dyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Isunod po natin si Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report.
Kasado Patrol Report. Ito po ay may kinalaman mga kababayan. Ang ulat ng ating Kasado Patroller na nasa area ng Cavite, si Kuya Lando Luto. Alright, tika sandali lang Ito po ay may kinalaman mga kababayan po doon sa patay sa graduate patay sa saksak at pambubugbog sa Malati, Manila na sa isa kong kababayan mula ng Las Navas Town Northern. Yan. Ang detalye po ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning! Kuya Lando, good morning! Nawala na naman si Kuya Lando. Kuya Lando 1. Alright, Kuya Lando. Okay, balikan na lamang po natin siya. Lagi nagkakaroon ng trouble ang komunikasyon ni Kuya Lando sa tuwing maghahatid ng balita. Ganap na alas 8:42 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, mga pulis na nakikinibahagi sa partisan politics haharap sa prosecution. Round 1. Ready, go! Samantala, nangako si Department of Interior and Local Government Secretary John Beck Remulla na sasampahan ng kaso ang mga opisyal ng Philippine National Police sa nasasali sa partisan politics. Hindi ako magdadalawang isip na singilin sila at siguraduhin na ang due process of law ay susunod. Nakita mo na ang aking talaan, napakahaba, napakababa ng tolerance ko sa malpersons, lalong-lalo na sa mga PNP, sabi ni Remulla. Sa isang payag nitong Sabado, binanggit niya kung paano tinugis ng DILG ang mga kaso laban sa mga rookie officers na natag sa 990 kilo na drug hauls na nagkakahalaga naman ng 6.7 bilyong piso sa Tondo, Maynila noong 2022. Yung mga kaso na yan, nireview ko kaagad at ngayon nakakulong na sila, so I will not hesitate, sabi niya. Nauna nang sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel na nananatiling apolitical, walang kinikilingan at tapat lamang ang mga pulis sa pagpapanatili ng peace and order. Hindi aniya kailanman kukonsintihin ng pamunuan ng PNP ang political partnership sa loob ng kanilang hanay. Sinabi ni Rene Remulla sa lubos niyang sinusuportahan ang kampanya kontra bigay na pinamumunuan naman ng Commission on Election na dapat itong sumabay sa korte kontra tanggap drive. Dapat magkasama yon, sabi niya, na nagsasabing ang vote buying ay isang cultural phenomenon na kailangang pagtuunan ng pansin sa buong bansa. 45 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito nga po ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper.
Alright, Kalsado Patrol 47 standby report. Mga ilang sandali po lamang. Alright, sa ating mga Kalsado Patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Standby report, Kuya Lando Luto. Kuyang Erman Patulot, standby report. At likewise, ganun din sa ating, unahin po muna natin mga kababayan ang pag-uulat ni Kalsado Patrol 47. Yan. Yan po ay talagang kanina pa po ready sa kanyang kinaroroonan. Kaya Kuya Lando, pakiayos ang iyong komunikasyon. Sa tuwi na lamang ikaw ay aking pinapapasok ay biglang nawawala ang iyong komunikasyon. Bakit nga kaya? At syempre, good morning po kay Ate Heart Rider Board. Thank you for watching, Ate Heart Board. Ate Heart Friday Board, yan. At syempre, sa lahat po ng ating mga senior citizens po dyan sa area po ng Antipolo, dyan po sa Barangay San Roque. Mapagpaalang umaga po sa inyong lahat. Likewise kay Kapitan Anding Kabasbas ng Barangay San Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa tanggapan ng ating butihing kapitan ng Barangay San Roque, Anding Kabasbas. Anyway, nasa pagbabalita itong ating Kalsado Patrol 47. Yan. Si Kuyang Dan Torbeles, ito po ay may kinalaman mga kababayan. Yan. Kuyang Dan, may kinalaman ba saan yan? Alright, ito po ay may kinalaman. Ukol po doon sa ano ito Ito po ay peace rally ng mga residente sa Antipolo, Rizal. Nagdaang mga araw, plano ng CPP-NPA, tinabla at naunsyami na sigaw ng mga residente na ito. Noto CPP-NPA. Siyempre, ang detalye po niyan ay ating pong malalaman sa ating Kalsado Patrol 47, si Kuyang Dan Torbelas. Alright, Kuyang Dan, standby report. Kalsado Patrol report. Alright, Kuyang Dan Torbelas, Kalsado Patrol 47. Good morning. Kuyang Dan, good morning. Arnold, copyright, malinaw ba dyan? Alright, clear and loud and clear, Kuyang Dan. Go, go! Ng kaguluhan niya ng teroristang itong mga rebelde CPP-NPA nagsagawa na kamakailan araw ng mga residente ng peace rally. Ang mga residente ng Sitio San Isidro, Sitio San Isidro, Barangay San Jose, sa lungsod ng Antipolo. Kamakailan lang ito, Kayang Arnold, sa pagtutol na umano'y planong maghasik ng kaguluhan sa lugar ng komunidad. Ayon kay Kagawad Rogelio Cruz ng barangay, ito ay chieftain chairman, dati na umano ng ito ay naghasik ng sunod-sunod na engkwentro noong mga nagdaang panahon sa pagitan ng teroristang rebuilding CPP-NPA at nitong Philippine Army 80 IB o 80 Infantry Battalion sa lugar bilang anya pagtutol sa nakaambang kaguluhan natin ng NPA Rizal at Central Luzon, bit-bit ng mga residente ang placard na no to CPP-NPA. Ayaw namin ang mga NPA. Ito ay nakasa doon kay Arnold sa kanilang placard na huwag na kayong bumalik dito sa lugar. Ayon sa paglilinaw ng kagawad na si Cruz, sila ay nagkakaisa, mga residente, upang palakasin ang kanilang advokasya, kapayapaan at kaligtasan sa mga residente at komunidad na ang kanilang layunin na tuldukan na ang armadong layunin itong tunggalian sa pagitan
ng dalawa sa halip na ipakita ang kanilang suporta naman sa mga programa ng ating pamahalaan. Anya ang peace rally ay determinasyon ng mamamayan ng mga Rizalinyo na panatilihin ang kaligtasan at kapayapaan na kanilang komunidad sa lungsod. Samantala, Kuya Arnold, hayaan mo na't batiin muna natin yung dumalo kahapon sa Inares Center na ginanap ang mga CCW, Rizal Chapter. At binabati din natin ang Antipolo CCW groups. Ito'y nakikinig ngayon si Chairman na si Reg Martin at ang kanilang grupo dito sa Antipolo sa ating programa Kasado. Buhat sa Rizal, ito si Kasado Patrol 47, Dan Torbeles nag-ulat live sa GB sa Remin News TV. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47.